Ang alamat ng munting orasan ng gabi mula sa pahina ni Bathala. Makinig at mamangha. Sa isang liblib at mapayapang nayon, ang nayon ng araw, ang buhay ay umaagos kasabay ng sikat ng araw. Pagsapit ng takip silim, tumitigil ang lahat. Hindi alam ng mga tao kung gaano nakatagal ang gabi, kaya't naghihintay lang sila ng tahimik sa dilim. Si Anya, isang batang napakamakulit at mausisa, ay gustong-gusto ang mga kwento ni Lolo Isko. Pero sa gabi, pagkatapos ng kwento, lagi siyang nagtataka. Lolo, gaano ba kahaba ang dapit hapon hanggang umaga? Bumuntong hininga si Lolo Isko. Anya, ang gabi ay parang isang malaking kumot na walang tahi. Hindi mo malalaman kung kailan ito magtatapos. Wala tayong orasan na gumagana sa dilim. Kaya't ang gabi ay tila walang katapusan, nag-isip si Anya. Kung walang orasan sa dilim, hahanap ako ng paraan. Kinuha niya ang isang tuyong bao ng niyog, isang lukay, at ipininta niya ito ng mga kulay ng buwan at bituin. Ang lukay ang magiging lalagyan ng kaniyang orasan. Pagsapit ng dilim, nagpaalam si Anya. Bit-bit ang kaniyang lukay. Naglakad siya sa tahimik na gubat. Napakadilim at hanging ang liwanag lamang ng buwan ang gabay niya. Naramdaman ni Anya ang pag-aalinlangan. Sino ang makakatulong sa akin? Sa gitna ng gubat, nakita niya ang isang liwanag na hindi tila buwan. Lumalabas ito mula sa isang matandang puno ng balete. Doon nakatira ang Reyna Alitaptap, ang pinakamaliit na reyna sa buong nayon. Ngunit ang pinakamaliwanag, lumapit si Anya. Dahan-dahan, mahal na Reyna, bulong niya. Kailangan namin ng orasan sa gabi. Maaari po ba akong humiram ng mga alitaptap upang bantayan ang oras habang kami ay natutulog? Ngumiti ang Reyna, isang liwanag na tila bituin. Ang gabi ay aming kaharian, Anya. Tutulungan ka namin. Ang bawat alitaptap na may matingkad na ilaw ay kumakatawan sa isang oras na nagdaan. Kapag 7 silang nagningning, malapit na ang umaga. Ibinigay ng Reyna ang 7 sa pinakamaliliwanag na alitaptap. Dinala sila ni Anya, maingat pabalik sa nayon ng araw. Inilagay niya ang lukay sa gitna ng plaza. Sa bawat paglipas ng oras, isa-isang sisindi ang mga alitaptap. Mula noon, alam na ng nayon ng araw kung kailan maghahanda para sa umaga. Ang munting orasan ng gabi ay bantay ng tahimik na oras. At iyan ang sabi ni Lolo Isko, ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ang mga alitaptap ay nagbibigay liwanag sa dilim. Sila ang ating munting orasan ng gabi. Aming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kuwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na alamat.